ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Anak at Espiritu Santo. Ngayon, mayroong definite article dito na tinuturo o proposisyon kung saan dapat tayo magbabautismo sa pangalan ng Ama. Yung sa it belongs to place o tumutulong sa lugar kung nasa ang pangalan ng Ama. Nasa ba ang pangalan ng Ama? Basahin natin yung Old Testament and 12:5 of Deuteronomy o sa 12:5 ng Deuteronomy ang sabi, kung di sa natin pipiliin ng Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang mga lipi, na paglalagyan ng kanyang pangalan sa mga tuwing bagay sa kanyang tahanan. Ibig sabihin, yung paglalagyan ng pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, kung dapat tayo mabautismohan ay ang kanyang tahanan. Ano ang physical evidences at biblical evidences na yung tahanan ng Diyos ngayon ay ang Catholic Church? Basahin natin sa ikalawang Kronika 3:3 ang sabi, sa kabanal-banalang bahay ay gumawa siya ng larawan. Larawan na binalo sa ginto. Pag sinabing larawan, statue. At yun yung tinutukoy sa 1990 verse 21 o Book of Isaiah na sa Hebrew ay mezabeh. Ibig sabihin, altar. Ano bang reliyong merong altar? Ano bang reliyong merong larawan? Gaya ni Santa Maria. Iglesia ni Cristo ba? Hindi. Ano? Katoliko. Dahil tayo lang naman merong sacred image na sumisimbolo sa ating Panginoong Jesucristo, kay Santa Maria Virgen, sa mga santos, sa mga banal. Bakit? 3:12 ng Apokalipsis, ang magtatagumpay ay gagawin kong haligi sa ating templo. Sino ba yung mga nagtagumpay? Yung ginawang banal. Sino ba yung ginawang banal at kinanonize ng church na maging santo? Sila Santa Maria, ang mga apostol. Anong sabi sa mula? In 3:12 of Apokalipsis, yung mga nagtagumpay o inaninganap ng Diyos sa 8:33 ng Roma ay magiging haligi sa ating templo. Sa ibang translation, God yung estatwa. Kaya meron tayong estatwa sa simbahan. Hindi nga lang sa simbahan, pati dito, meron tayong Our Lady of Miraculous Medan, si Mama Mary. Nasa Biblia ba? Nasa Biblia. Na ano? Na doon sa tunay na bahay ng Diyos ay merong larawan. At yung bahay ng Diyos na yun, na pinaglagyan ng kanyang pangalan kung saan dapat tayong magbautismo, alin yun? 3:15 ng unang Timoteo, the foundation and pillar of truth, and that is the Church of God. And the Church of God, according to the Catechism of Catholic Church, is the Roman Catholic Church. Ibig sabihin, yung 3:5 ng 1, nakapaloob sa bautismo. At yung bautismo, sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At yung pangalan ng Ama, naroon sa 12:5 ng Deuteronomio sa kanyang tahanan. At yung tahanan ng Diyos, 3:10 ng ikalawang Kronika, mayroong larawan. At bukod sa mayroong larawan, 3:15 ng unang Timoteo, yun ang bahay ng Diyos na siya, Iglesia ng Diyos. At yung Iglesia ng Diyos o Iglesia ni Cristo, gaya ng pinasa natin sa Catechism of Catholic Church, ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngayon, ano ang tunay na born again na tinuturo sa Biblia? Yung ipinanganak sa tubig at spirito o nabautismohan sa tunay na bahay ng Diyos o sa tunay na relihiyon na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ang Katoliko. Samuel 31 nung gawa sa Sagrada Biblia, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ay, isa lang yung tinatag ni Cristo. At isa lang yung born again na tinuturo ng Biblia, kundi ang mga kaalog sa tunay na Iglesia ni Cristo. At yung tunay na Iglesia ni Cristo, yun ang Catholic Church. Kaya pag meron mga protestante ngayon na kasagupa, mga kapatid, meron kayong mga born again na tinatanggap mo pa si Cristo, gusto mo ba maging born again, sabihin nyo, ay hindi na po. Hindi naman sa amin tumalag si Cristo eh. Nasa amin si Cristo eh. Nasa simbahan niya si Cristo. Nasa 28:20 of Matthew, basahin sa kanila. Sabi ni Cristo, ako'y suma sa inyong palagi. Tinasabi si Cristo, wala sa inyo. Ngayon, ano yung pinatatanggap nilang Cristo? Natatanggapin mo daw as personal Savior. Yun yung sinasabi ng totoong Cristo sa 24:24 ng Mateo, na pula ang Cristo. Dahil wala namang itinuro si Cristo na itinayo ng Iglesia ay born again. Dahil ang born again, yun yung mga nabautismo o pinanganak sa tubig ng Espiritu sa tunay na Iglesia na nasa Biblia. At yung tunay na Iglesia na nasa Biblia itinuro ko sa inyo at itinuturo rin ng mga apostol ay
Katoliko. Ano ulit mga kapatid? Katoliko. Isa lang. Kaya pag mayroong mga pumunta, pinatatanggap yung Diyos nila, huwag yung tanggapin. Nasa ikalawang Matthew 7, ang sabi ni Apostol Juan, kung meron sa inyong mangaral na ibang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral, ay matangkwi. Bakit iba yung Kristo nila sa Kristo ng Biblia? Dahil yung Kristo ng Biblia, hindi nagtuturo yun ng faith alone. Hindi nagtuturo yun sa pampalataya ka lang, ligtas na. Dahil pag sampalataya lang, wala kang gawa, patay ang pananampalataya mo, totas ka. Basahin natin sa James o Book of James 2:26 o sa 2:26 ng Santiago, ang sinasabi, sapagkat kung paano katawan, alin? Na? Katawan? Sa ikalawang Matthew 7. Sa ikalawang Matthew 7. Ngayon, basahin natin yung talatang binabasa natin sa, napaulit yun. Santiago 2:26, ang sabi, sapagkat kung paano katawan na walang spirito patay, ay gayon din ang pananampalataya, hiwalay sa gawa patay. Ibig sabihin, pag sumampalataya ng tayo, sumampalataya, praise the Lord, hallelujah lang, wala ka namang gawa, hindi na kailangan ng Panginoon para maligtas, patay ang pananampalataya mo, todas ka. At bukod sa patay ang pananampalataya mo, nagkakasala ka. Basahin din natin sa Aklat ng Santiago sa 4:17. Ang sabi, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti ngunit hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ibig sabihin, alam mo na yung paggawa ng mabuti, alam mo na yung tunay na iglesia na sa Biblia na ituro ko sa iyo, yun ang tinatag ni Cristo, yun ang Catholic Church, hindi ka pa rin sumangguni, hindi ka pa rin sumunod sa utos, wala ka pa rin pag-ibig, patay ang pananampalataya mo at nagkakasala ka pa. Ngayon, alamin natin sa Biblia, ano ba yung pananampalatayang itinuturo ni Cristo na ikaliligtas at ikasasandal? Basahin din mismo natin sa Santiago 2:22. Nababasa natin yan mga kapatid. Ang sabi, nakikita mo ng pananampalatayang gumagawa kalangit ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa, ay naging sakdal ang pananampalataya. Ibig sabihin, para maging sakdal at katanggap-tanggap sa Diyos ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Dahil sabi mismo sa 2:26 ng Santiago, yung pananampalatayang hiwalay sa gawa ay patay. Pag patay, may pakinabang pa ba yun? Wala na, ilibig mo na lang yun. Ganyan ang pananampalataya ng mga protestante at ganyan ang pananampalataya ng mga bulaang propeta na tinatuparan ng 24 ang natuloy. Kaya kung meron sa iyong mangaral, faith na lang daw, pananampalataya na lang daw, hindi na daw kailangan ng gawa, huwag mong tanggapin. Dahil hindi yun ipinangaral ng Kristo. Dahil ipinangaral ni Kristo ng mga apostol, kung paano katawan na walang spirito patay, ay gayon din ang pananampalataya hiwalay sa gawa patay. Bakit? 2:10 ng Efeso, basahin natin. Ang sabi, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Saan tayo ginawa? Na nilalang kay Kristo Jesus ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa 2:10 ng Efeso para sa mabubuting gawa. Hindi kailangan ng gawa para maligtas. Ano ba yung gawa? Yun ang dapat natin malaman. Yung gawa, konektado yung dun sa unang tinuro ko sa inyo na pag-ibig. At yung konteksto ng pag-ibig sa 12:13 ng Ecclesiastes, yung pagsunod sa buong utos ng Diyos. Ngayon, makikita niyo panlulungan ng mga protestante. Kung hindi na pala kailangan ng gawa, hindi na pala kailangan sumunod sa utos ng Diyos. Dahil yung gawang tinuturo ng Biblia, yun ang pag-ibig, yun ang pagkahabag, yun ang pagsunod sa utos, pag-ano sa reliyon, at kung itinayok ng Kristo na reliyon. Yun yung gawang tinuturo sa Biblia, na pag di mo ginawa, patay ang pananampalataya mo. At bukod sa patay ang pananampalataya mo, kawawa ka, nagkakasala mo, at mabigat na kasalanan yun. Yun yung tinatawag na mortal sin, o kasalanan ikamamatay. Gusto niyo ba yung mga kapatid? Sa impyerno. Kaya huwag tayo maniniwala doon sa mga protestante na nagtuturo na iba sa ipinangangaral ni Kristo. Doon lang tayo stick sa Biblia at sa mga history at sa mga kasaysayan na ipinangaral mismo ni Kristo. Katunayan, in-recommend mismo ng Biblia at pagbasa ng kasaysayan. At bukod sa pagbasa ng kasaysayan, ang pananampalatayang hiwalay sa gawa patay. Bakit? Kasi pinuputol nila yung 2:10 ng Efeso.
Pamilyar kayo ito, mga kapatid. Gawain ang inyong sariling pagkaligtas. Ngayon, kung hindi na pala kailangan ng gawa para maligtas, ba't pa isinulat ni Pablo yan? Ano, naglalaro lang sila ng Diyos, nagja-jackstone, ipabasketball. Ay, hindi naman gano'n ng Diyos ng Biblia eh. Pag isinulat niya, o po kasama sa kaligtasan niya. At yan ang ipinasulat sa apostol ni Cristo na si Apostol Pablo. Na ano? Kaya nga mga minamahal ko, kung paano pagsunod na di lamang sa harapan ko, kundi pagkus ngayon ako'y wala na, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Ibig sabihin, may lulubusin tayo, may gagawin tayo, at yun yung pag-ibig tinuro ko sa inyo kanina, dahil yun ang pagtulog sa ubos nito. At isa doon, inisip ninyo yung Holy Sacrament. Mahalaga yun eh. Sino ba yung mga laking Katoliko dito mga kapatid? Lahat kayo. Wala bang ibang religion? Denomination? Nasa? Madami. Ayun, kailangan natin ma-receive yung Holy Sacrament dahil kasama yan dun sa ubos eh. Na pag di natin ginawa yan, patayin pa na ng palatayin natin. At isa yan, dun sa sinasabi. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.